May mga taong tahimik lang pero unti-unting yumayaman, habang ang iba ay naiwan sa parehong sitwasyon kahit gaano pa sila kaingay at kaabala sa kanilang pang-araw-araw na buhay. May sikreto sa likod ng kanilang pag-asenso na bihirang mapansin ng karamihan dahil hindi ito lantaran at hindi agad nakikita ng mata. Hindi sila maingay sa social media at hindi rin sila palaging nagpapakita ng kanilang tagumpay o mga naabot sa buhay. Pero habang lumilipas ang panahon at patuloy silang gumagalaw, makikita na lang na sila ay nakaangat na at may matibay ng pundasyon sa kanilang pananalapi. Ano nga ba ang ginagawa nila na hindi ginagawa ng iba? At bakit tila napakalaki ng agwat ng resulta sa paglipas ng panahon? Sa mundo ng pera at negosyo, hindi sapat ang sipag lang kung walang tamang diskarte at malinaw na direksyon na sinusundan araw-araw. Maraming Pilipino ang nagtatrabaho ng walang pahinga at halos ibuhos na ang lahat ng oras at lakas pero hindi pa rin tuluyang umaasenso. Samantalang may ilan na tila simple lang ang galaw at hindi halata ang pagsusumikap pero napakabilis ng pag-unlad at pagangat sa buhay. May pattern sa kanilang mga ginagawa na kapag naunawaan ng maigi ay maaring sundan at magamit ng kahit sino na handang matuto at magbago. Ang kaibahan ay nasa paraan ng pag-iisip at sa matalinong paggalaw sa bawat oportunidad na dumarating kahit gaano pa ito kaliit sa umpisa. Maraming pagkakataon ang dumadaan sa harap natin araw-araw pero madalas ay hindi natin napapansin dahil abala tayo sa ibang bagay o natatakot tayong sumubok. Ang iba ay naghihintay ng malaking break o perpektong pagkakataon, samantalang ang tahimik na umaasenso ay kumikilos agad kahit maliit ang simula. Hindi nila kailangan ng engranding plano para magsimula dahil malinaw sa kanila ang direksyon at handa silang matuto habang nasa proseso. Unti-unti nilang binubuo ang kanilang kinabukasan sa pamamagitan ng matatalinong hakbang na paulit-ulit nilang ginagawa araw-araw. At sa bawat maliit na tagumpay na kanilang nakakamit ay lalo silang lumalakas at tumitibay ang kanilang kumpiyansa sa sarili. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Hindi lahat ng diskarte ay kailangang ipagsigawan para maging epektibo at magbigay ng magandang resulta sa hinaharap. Ang tunay na pag-asenso ay kadalasang nangyayari sa likod ng katahimikan, disiplina at tuloy-tuloy na pagkilos kahit walang nakakakita. May mga desisyon na tila maliit at simple lamang pero may napakalaking epekto sa takbo ng iyong buhay sa mga susunod na taon. Ang bawat hakbang na tama at pinag-isipan ng mabuti ay nagdadala ng mas malaking oportunidad na maaaring magbukas ng mas maraming pintuan. At kapag natutunan mo at naisabuhay ang mga diskarteng ito, posibleng magbago ang direksyon ng iyong buhay. Unang diskarte, tahimik na pag-iipon at matalinong paghawak ng pera. Hindi agad napapansin ang pag-angat ng isang tao kapag tahimik lang ang kanyang galaw at hindi mahilig magpakitang gilas sa paligid. May mga individual na simple lang ang pamumuhay pero unti-unti palang binubuo ang matibay na pundasyon ng kanilang kinabukasan. Sa halip na ubusin ang kinikita sa panandaliang saya, mas pinipili nilang maglaan ng bahagi para sa mas mahalagang layunin. Hindi man ito kapansin-pansin sa umpisa, nagiging malaking bagay ang maliliit na hakbang kapag pinagsama-sama sa mahabang panahon. Ganito nagsisimula ang tahimik pero tuloy-tuloy na pag-asenso na hindi madaling matibag ng anumang pagsubok. Malinaw ang sistema na sinusunod pagdating sa paghawak ng pera at hindi ito basta-basta hinahayaan na mawala ng walang direksyon. Bawat kita ay may nakalaan na bahagi para sa ipon na hindi ginagalaw kahit may mga tukso o bigla ang gastusin. Disiplina ang nagsisilbing gabay upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng pangangailangan at kagustuhan. Hindi kailangang malaki agad ang halaga dahil ang mahalaga ay ang tuloy-tuloy na paglalaan ng kahit maliit na porsyento. Sa ganitong paraan, unti-unting lumalaki ang naitatabi ng hindi nararamdaman ng bigat nito. May kakayahan silang pigilan ang sarili sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan kahit pa kaya nila itong bilhin anumang oras. Hindi nagpapadala sa uso o pressure mula sa ibang tao na tila nagpapakita ng marangyang pamumuhay. Mas inuuna ang pangmatagalang benepisyo kaysa sa panandaliang kasiyahan
na mabilis din nawawala. Pinag-iisipan ng mabuti ang bawat gastos upang masigurong may halaga at silbi sa hinaharap. Dahil dito, naiiwasan ng paulit-ulit na pagkaubos ng pera na karaniwang nararanasan ng iba. Maayos ang pag-budget ng bawat kinikita, kaya alam kung saan napupunta ang bawat piso sa araw-araw na pamumuhay. Hindi nagiging magulo ang pananalapi dahil may sinusunod na plano na akma sa kakayahan at pangangailangan. Ang simpleng pagtatala ng gastos ay nagiging malaking tulong upang makita kung saan dapat magbawas o magdagdag. Sa pagdaan ng panahon, nagiging natural na bahagi ng buhay ang pagiging maingat sa paggalaw ng pera. Nagkakaroon ng kontrol na nagbibigay ng kumpiyansa sa pagharap sa anumang financial na hamon. Habang patuloy ang ganitong diskarte, dumarating ang pagkakataon na may sapat ng ipon para sa mas malalaking hakbang. Nagiging posible ang pagpasok sa negosyo o pag-invest sa mga bagay na kayang magpalago ng kita. Hindi kinakailangan mangamba sa kakulangan ng pondo dahil may naipon na maasahan sa tamang oras. Ang tahimik na paghahanda ay nagiging susi upang makuha ang mga oportunidad na hindi basta-basta dumarating. Sa huli, makikita na lang ang resulta ng mahabang proseso na nagdala sa isang mas maayos at matatag na buhay. Ikalawang diskarte, pagkakaroon ng maraming pinagkukunan ng kita. Hindi umaasa sa iisang source ng kita. Ang mga taong unti-unting umaangat kahit hindi napapansin ng karamihan. May malinaw na pag-unawa na delikado ang umasa lamang sa isang trabaho, lalo na sa panahon na pabago-bago ang ekonomiya. Habang may pangunahing pinagkakakitaan, unti-unti ring naghahanap ng paraan upang magkaroon ng dagdag na income. Hindi kailangan agad na malaki ang simula dahil kahit maliit na sideline ay may malaking maitutulong sa paglipas ng panahon. Ganito nabubuo ang mas matibay na pundasyon ng pananalapi na hindi basta-basta natitinag. May diskarte sa paghahanap ng oportunidad kahit sa simpleng paraan lamang na kayang gawin sa araw-araw na buhay. Pwedeng magsimula sa online selling, maliit na serbisyo o paggamit ng sariling skill upang kumita ng extra. Hindi iniisip ang hiya o pagod dahil mas mahalaga ang pagkakaroon ng karagdagang daloy ng pera. Unti-unting pinalalago ang maliit na sideline hanggang sa maging mas malaking pagkakakitaan. Sa ganitong paraan, lumalawak ang kakayahan na kumita ng hindi nakadepende sa iisang pinanggagalingan. Kapag dumami ang income streams, nababawasan ang takot sa biglaang pagkawala ng trabaho o pagkakaroon ng problema sa negosyo. May safety net na nagsisilbing sandalan sa oras ng kagipitan o hindi inaasahang pangyayari. Mas nagiging kampante ang paggalaw sa buhay dahil alam na may ibang pinagkukunan na maaasahan. Hindi kailangang magpanik sa tuwing may pagbabago sa trabaho o kita dahil may backup na handa. Nagbibigay ito ng mas malaking kontrol sa sariling kinabukasan. Kasabay ng pagdami ng pinagkakakitaan ay ang pag-aaral kung paano ito pamamahalaan ng maayos at hindi magulo. May malinaw na sistema kung paano hinahati ang kita para sa ipon, gastos at reinvestment. Hindi hinahayaan na masayang ang extra income sa walang kabuluhang bagay na walang balik na benepisyo. Mas pinipili na palaguin ang kinita upang lalo pang dumami ang oportunidad sa hinaharap. Dito nagsisimula ang mas mabilis na pag-angat kumpara sa iisang source lamang ang pinanggagalingan. Sa paglipas ng panahon, ang maliit na dagdag kita ay nagiging malaking bahagi na ng kabuuang income. Nagiging posible ang mas malaking ipon at mas agresibong pag-invest sa iba pang oportunidad. Hindi na limitado ang galaw dahil may sapat na resources na pwedeng gamitin para sa mas mataas na antas ng pag-unlad. Ang tahimik na pag-build ng multiple income streams ay nagiging susi sa tunay na financial stability. Ganito kumikilos ang mga taong hindi man maingay, pero siguradong papunta sa mas maunlad na buhay. Ikatlong diskarte, pag-invest sa sarili at patuloy na pag-aaral. May mga taong patuloy na umaangat dahil hindi sila tumitigil sa pagpapahusay ng kanilang kaalaman at kakayahan sa anumang larangan na kanilang pinili. Habang ang iba ay kontento na sa kasalukuyang alam, mas pinipili nilang mag-aral pa at mag-explore ng mga bagong bagay na makakatulong sa kanilang paglago. Hindi nasasayang ang oras sa mga walang saysay na gawain dahil inuuna ang mga bagay na may direktang epekto sa kanilang kinabukasan. Ang bawat natutunan ay nagiging puhunan na hindi man nakikita agad pero nagbibigay ng malaking benepisyo
sa paglipas ng panahon. Sa ganitong paraan, nagiging mas handa sila sa mga oportunidad na dumarating kahit hindi inaasahan. Hindi limitado sa formal na edukasyon ang pag-invest sa sarili. Dahil maraming paraan upang matuto sa makabagong panahon. Pwedeng kumuha ng online courses, magbasa ng mga libro, o matuto mula sa karanasan ng ibang matagumpay na tao. Bawat impormasyon na napupulot ay may potensyal na magamit sa tamang pagkakataon at magbukas ng panibagong pintuan. Hindi iniisip ang gastos sa pag-aaral bilang luho kundi bilang mahalagang investment para sa mas magandang kinabukasan. Ang ganitong mindset ang naghihiwalay sa mga stagnant at sa mga patuloy na umaangat. Habang lumalawak ang kaalaman, tumataas din ang kumpiyansa sa pagharap sa mas malalaking hamon at responsibilidad. Nagiging mas madali ang pag-adapt sa pagbabago dahil may sapat na kakayahan upang makasabay sa takbo ng panahon. Hindi na natatakot sumubok ng bagong oportunidad dahil alam na may sapat na kaalaman upang harapin ang anumang sitwasyon. Ang dating simpleng kakayahan ay nagiging mas mahalaga at mas mataas ang value sa merkado. Dahil dito, mas lumalaki ang tsansa na kumita ng mas malaki at makamit ang mas mataas na antas ng tagumpay. Ang pag-invest sa sarili ay hindi lang tungkol sa skills kundi pati na rin sa paghubog ng tamang pag-iisip at disiplina. Natututunan kung paano mag-handle ng stress, gumawa ng tamang desisyon at manatiling consistent sa mga layunin. Mas nagiging malinaw ang direksyon dahil may sapat na kaalaman at karanasan na nagsisilbing gabay. Ang mga pagkakamali ay nagiging aral sa halip na hadlang sa pag-unlad. Sa ganitong proseso, mas tumitibay ang pundasyon ng personal at financial growth. Sa paglipas ng panahon, ang mga taong patuloy na nag-i-invest sa sarili ang siyang nauuna sa karamihan pagdating sa oportunidad at tagumpay. Nagiging sila ang hinahanap dahil sa kanilang kakayahan at lalim ng kaalaman na hindi madaling mapantayan. Mas nagiging malawak ang pwedeng pasukin na larangan dahil hindi limitado ang kanilang skills. Ang tahimik na pag-aaral ay nagbubunga ng malalaking resulta na hindi agad nakikita sa umpisa. Ganito nabubuo ang isang buhay na patuloy na umaangat at hindi basta-basta natitigil. Ikaapat na diskarte, matalinong pag-invest at pagpapalago ng pera. May mga taong hindi lang nag-iipon, kundi marunong ding magpalago ng kanilang pera sa tamang paraan at tamang panahon. Habang ang iba ay hinahayaan lang na matulog ang kanilang ipon, mas pinipili nilang ilagay ito sa mga oportunidad na may potensyal kumita. Hindi sila basta-basta pumapasok sa kahit anong investment dahil inuunang pag-aralan ng bawat galaw at posibleng resulta. Ang bawat desisyon ay pinag-iisipan ng mabuti upang maiwasan ang malaking pagkalugi na pwedeng makasira sa kanilang pundasyon. Sa ganitong diskarte, ang pera ay nagiging kasangkapan upang makalikha pa ng mas maraming pera. Nagsisimula sa maliit na halaga ang karamihan, ngunit may malinaw na layunin kung bakit sila nag-i-invest. Pwedeng sa simpleng negosyo, stocks, o iba pang paraan na kayang maunawaan at kontrolin. Hindi hinahabol ang mabilisang kita na kadalasang may kasamang mataas na panganib at hindi sigurado ang resulta. Mas pinipili ang steady na paglago na kayang panatilihin sa mahabang panahon. Ang consistency sa paglalagay ng pondo ang nagiging susi sa tuloy-tuloy na paglaki ng kita. May sapat na kaalaman sa pag-manage ng risk, kaya hindi lahat ng pera ay inilalagay sa iisang investment lamang. Hinahati ang pondo sa iba-ibang paraan upang masigurong may proteksyon laban sa posibleng pagkalugi. Ang ganitong pag-iingat ay nagbibigay ng mas malaking pagkakataon na mapanatili ang kita kahit may pagbabago sa merkado. Hindi natitinag agad sa mga panandali ang pagbaba dahil nauunawaan ang galaw ng investment. Nagiging mas kalmado ang pagdedesisyon dahil hindi umaasa sa swerte kundi sa tamang kaalaman. Ang kinikita mula sa investment ay hindi agad ginagastos kundi ibinabalik upang lalo pang mapalago ang kapital. Nagkakaroon ng cycle kung saan ang pera ay patuloy na umiikot at dumadami sa paglipas ng panahon. Hindi man agad ramdam ang malaking kita. Unti-unti itong lumalaki habang tumatagal. Ang pasensya ang nagiging mahalagang bahagi ng proseso dahil hindi instant ang resulta ng ganitong diskarte. Sa kalaunan, makikita ang epekto ng matagal na paghihintay at matalinong paggalaw. Habang patuloy ang pag-invest, mas nagiging malawak ang oportunidad
na pwedeng pasukin at mas lumalaki ang kakayahang kumita. Nagiging posible ang pag-achieve ng financial freedom dahil may passive income na pumapasok kahit hindi aktibong nagtatrabaho. Hindi na limitado ang oras sa paghahanap ng kita dahil ang pera na mismo ang gumagawa ng paraan upang dumami. Ang tahimik na pagpapalago ng pera ay nagiging matibay na sandalan sa hinaharap. Ganito kumikilos ang mga taong may malinaw na plano at disiplina sa pagpapalago ng kanilang yaman. Ikalimang diskarte, disiplina sa paggastos at pag-iwas sa lifestyle inflation. Unti-unting nawawala ang ipon ng marami kapag kasabay ng pagtaas ng kita ay ang pagtaas din ng kanilang gastusin sa araw-araw. Kapag nadagdagan ang kinikita, madalas nadadala sa pag-upgrade ng lifestyle kahit hindi naman talaga kailangan. Ang tahimik na umaasenso ay may kakayahang kontrolin ang sarili at hindi agad nagpapadala sa tukso ng mas magarang pamumuhay. Mas pinipili ang simpleng paraan ng pamumuhay kahit may kakayahan ng gumastos ng mas malaki. Sa ganitong diskarte, nananatiling buo at patuloy na lumalaki ang kanilang ipon. May malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng pangangailangan at kagustuhan kaya hindi basta nadadala sa impulsive na pagbili. Bawat gastos ay sinusuri kung may tunay bang halaga o kung pansamantalang saya lamang ang maibibigay nito. Hindi nagpapadala sa impluensya ng social media na madalas nagpapakita ng marangyang buhay na hindi naman realistic para sa lahat. Mas pinapahalagahan ang seguridad sa hinaharap kaysa sa pansamantalang kasiyahan sa kasalukuyan. Dahil dito, nagiging mas maingat at mas matalino ang bawat desisyon sa pera. Ang pag-iwas sa lifestyle inflation ay nangangahulugan ng pagpapanatili ng kontrol kahit pa lumalaki na ang kinikita sa paglipas ng panahon. Hindi kailangang ipakita sa iba ang pag-asenso sa pamamagitan ng mamahaling gamit o labis na paggastos. Mas pinipili ang tahimik na progreso na hindi agad napapansin, ngunit siguradong lumalago. Ang focus ay nasa pagpapalakas ng financial foundation kaysa sa pagpapabilib sa ibang tao. Sa ganitong paraan, mas nagiging matatag ang kalagayan sa pananalapi. May kakayahang mag-set ng limit sa sarili upang hindi lumampas sa budget kahit may kakayahang gumastos ng higit pa. Ang simpleng pamumuhay ay nagiging sandata upang mas mapalawak ang kakayahang mag-ipon at mag-invest. Hindi kailangang maging marangya upang masabing matagumpay. Dahil ang tunay na sukatan ay ang financial stability. Ang bawat pisong natitipid ay nagiging dagdag pondo para sa mas mahalagang layunin. Sa pagdaan ng panahon, nagiging malaking bahagi ito ng kabuuang pag-asenso. Habang nananatili ang disiplina sa paggastos, mas lumalaki ang kakayahang samantalahin ang mas malalaking oportunidad. Nagiging handa sa mga sitwasyon na nangangailangan ng pera dahil hindi nasasayang ang kinikita sa hindi mahalagang bagay. Ang tahimik na pagpili ng tamang lifestyle ay nagbubukas ng mas maraming posibilidad sa hinaharap. Hindi kailangang makipagsabayan sa iba dahil malinaw ang sariling direksyon at layunin. Ganito nabubuo ang isang buhay na hindi lang maganda sa paningin kundi matatag sa realidad. Ika-6 na diskarte, pagbuo ng matibay na network at tamang pakikisalamuha. Malaki ang nagiging epekto ng mga taong nakapaligid sa araw-araw na desisyon at direksyon ng buhay. May mga pagkakataon na ang isang simpleng koneksyon ay nagbubukas ng oportunidad na hindi kayang makuha ng mag-isa lamang. Ang tahimik na umaasenso ay marunong pumili ng mga taong may positibong impluensya at may malinaw na layunin sa buhay. Hindi sila basta-basta sumasama sa kahit kanino, lalo na kung walang maidudulot na pag-unlad o inspirasyon. Sa ganitong paraan, napapaligiran ang sarili ng mga taong nagtutulungan upang umangat. Hindi kinakailangang maging palabiro o palaging sentro ng atensyon. Upang makabuo ng malakas na network, mas pinapahalagahan ng kalidad ng relasyon kaysa sa dami ng kakilala na walang lalimang koneksyon. Ang bawat usapan ay nagiging oportunidad upang matuto at makakuha ng bagong perspektibo. Ang respeto at tiwala ang pundasyon ng matibay na samahan na tumatagal sa mahabang panahon. Dahil dito, mas nagiging bukas ang pinto sa mga oportunidad na hindi inaasahan. May kakayahang makinig at umunawa sa karanasan ng iba, kaya mas napapalalim ang ugnayan sa bawat tao. Hindi puro sarili ang iniisip dahil marunong ding magbigay ng halaga at tulong sa iba
kung kinakailangan. Ang ganitong ugali ay nagbabalik ng mas maraming oportunidad sa hinaharap dahil sa magandang reputasyon. Hindi minamadali ang relasyon dahil nauunawaan na ang tiwala ay binubuo sa paglipas ng panahon. Sa ganitong diskarte, nagiging mas matibay ang pundasyon ng personal at professional connections. Ang tamang network ay nagiging daan upang mas mapadali ang pagpasok sa negosyo o bagong larangan. May mga pagkakataon na ang impormasyon o rekomendasyon mula sa kakilala ay nagiging malaking tulong sa pag-angat. Hindi na kailangang magsimula palagi sa zero dahil may mga taong handang gumabay o magbigay ng pagkakataon. Ang bawat koneksyon ay nagiging tulay papunta sa mas malawak na mundo ng oportunidad. Sa ganitong sitwasyon, mas nagiging mabilis ang pag-usad kumpara sa mag-isa lamang na kumikilos. Habang lumalawak ang network, mas lumalaki rin ang posibilidad na makahanap ng mga taong kapareho ng vision at mindset. Nagiging posible ang collaboration na pwedeng magdala ng mas malaking resulta kaysa sa solo na pagsisikap. Ang tahimik na pakikisalamuha ay nagbubunga ng matibay na relasyon na hindi basta-basta nawawala. Hindi man ito agad nakikita, malaki ang epekto nito sa long-term na pag-asenso. Ganito kumikilos ang mga taong marunong gumamit ng koneksyon bilang susi sa mas malawak na tagumpay. Ikapitong diskarte. Pagkakaroon ng malinaw na layunin at direksyon sa buhay. May mga taong tila mabilis umangat dahil alam nila kung saan sila papunta at hindi sila naliligaw sa daan kahit maraming distractions sa paligid. Hindi nasasayang ang oras sa mga bagay na walang koneksyon sa kanilang pangarap dahil malinaw ang kanilang pinupuntirya. Bawat kilos at desisyon ay may dahilan at nakaayon sa mas malaking plano na unti-unti nilang binubuo. Hindi sila basta-basta sumusunod sa agos ng buhay dahil may sarili silang direksyon na sinusundan. Sa ganitong paraan, nagiging mas focused at mas epektibo ang bawat hakbang na ginagawa. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ay nagbibigay ng motibasyon upang magpatuloy kahit mahirap ang sitwasyon. Hindi agad sumusuko kapag may pagsubok dahil alam kung bakit nagsimula at kung ano ang nais makamit. Ang bawat hamon ay nagiging bahagi ng proseso at hindi hadlang sa pag-abot ng pangarap. Mas nagiging matibay ang loob dahil may malinaw na dahilan sa likod ng bawat pagsisikap. Dahil dito, mas nagiging consistent ang pagkilos araw-araw. May kakayahang mag-set ng short-term at long-term goals na nagsisilbing gabay sa araw-araw na gawain. Hindi lamang basta pangarap ang iniisip, kundi may konkretong plano kung paano ito makakamit sa tamang panahon. Ang maliliit na target ay nagiging hakbang patungo sa mas malalaking tagumpay na nais marating. Sa bawat goal na natutupad, lalo pang tumitibay ang kumpiyansa sa sarili. Nagiging mas malinaw ang landas habang patuloy na sumusulong. Hindi rin nawawala ang kakayahang mag-adjust kapag may pagbabago sa sitwasyon o kapaligiran. May sapat na flexibility upang baguhin ang plano kung kinakailangan ng hindi nawawala ang pangunahing layunin. Ang ganitong pag-iisip ay nagbibigay ng kakayahan na makasabay sa pabago-bagong mundo. Hindi natatakot mag-shift ng direksyon kung mas makakabuti ito sa pangmatagalang resulta. Sa ganitong paraan, nananatiling relevant at handa sa anumang oportunidad. Habang malinaw ang direksyon, mas nagiging madali ang pagdesisyon sa mga bagay na may kinalaman sa pera at buhay. Hindi na basta-basta nadadala sa impluensya ng iba dahil alam kung ano ang tunay na mahalaga. Ang bawat pagkakataon ay sinusuri kung ito ba ay makakatulong o makakahadlang sa nais marating. Ang tahimik na pagtuon sa sariling landas ay nagbubunga ng tuloy-tuloy na pag-unlad. Ganito nabubuo ang isang buhay na may malinaw na layunin at siguradong patutunguhan. Ikawalong diskarte, pagiging praktikal at marunong maghintay ng tamang panahon. May mga taong marunong kumilos sa tamang oras, kaya mas nagiging epektibo ang kanilang mga desisyon sa pera at buhay. Hindi sila padalos-dalos sa bawat oportunidad na dumarating dahil nauunawaan nila na hindi lahat ay dapat agad sunggaban. Mas pinipili ang pag-aaral at pagmamasid bago gumawa ng hakbang upang maiwasan ang pagsisisi sa bandang huli. Ang ganitong ugali ay nagiging proteksyon laban sa maling desisyon na pwedeng magdulot ng pagkalugi. Sa ganitong paraan, mas nagiging maingat at mas strategic ang bawat galaw. May kakayahang timbangin ang sitwasyon bago maglabas ng pera o mag-commit sa isang bagay. Hindi nagpapadala sa emosyon,
lalo na kapag may kinalaman sa malaking halaga o mahalagang desisyon. Mas pinapahalagahan ang malinaw na pag-iisip kaysa sa excitement na kadalasang nagiging dahilan ng pagkakamali. Ang bawat hakbang ay may sapat na batayan at hindi basta hula lamang. Dahil dito, mas mataas ang tsansa ng magandang resulta sa bawat pinapasok na oportunidad. Ang pagiging praktikal ay nangangahulugan din ng pagpili ng mga bagay na may tunay na halaga at pangmatagalang benepisyo. Hindi inuuna ang luho o pansamantalang saya kung may mas mahalagang paglalaanan ng pera. Mas pinipili ang mga desisyon na makakatulong sa pag-unlad kaysa sa mga bagay na mabilis ding mawawala ang halaga. Sa ganitong mindset, mas nagiging matatag ang pundasyon ng pananalapi. Unti-unting nabubuo ang isang buhay na may direksyon at kontrol. May disiplina sa paghihintay ng tamang pagkakataon, lalo na sa mga investment o negosyo na may potensyal kumita. Hindi pinipilit ang sarili na pumasok agad kung hindi pa sapat ang kaalaman o paghahanda. Mas pinipili ang tamang timing kaysa sa mabilisang galaw na walang kasiguraduhan. Ang pasensya ay nagiging mahalagang bahagi ng proseso ng pag-asenso. Sa paglipas ng panahon, ang tamang desisyon ay nagbubunga ng mas magandang resulta. Habang tumatagal, ang ganitong diskarte ay nagiging dahilan kung bakit mas kakaunti ang pagkakamali at mas marami ang tagumpay. Nagiging mas malinaw kung kailan dapat kumilos at kung kailan dapat maghintay. Hindi nasasayang ang oras at pera sa mga bagay na hindi naman pala makakatulong sa pag-unlad. Ang tahimik na pagdedesisyon ay nagiging sandata upang makamit ang mas mataas na antas ng tagumpay. Ganito kumikilos ang mga taong marunong mag-timing at magpahalaga sa bawat hakbang na kanilang ginagawa. Ika-9 na diskarte. Pagiging consistent at hindi madaling sumuko. May mga taong unti-unting umaangat dahil hindi sila tumitigil kahit mabagal ang resulta at tila walang nangyayari sa umpisa. Hindi agad nawawalan ng gana kapag hindi agad nakikita ang bunga ng kanilang pinaghirapan. Sa maikling panahon, mas pinipili nilang ipagpatuloy ang nasimulan kahit paulit-ulit ang proseso at minsan ay nakakapagod na. Ang lakas nila ay nagmumula sa kakayahang magpatuloy kahit walang kasiguraduhan kung kailan darating ang tagumpay. Sa ganitong paraan, nalalampasan nila ang karamihan na madaling sumusuko kapag nahihirapan na. Ang consistency ay hindi tungkol sa perpektong kilos araw-araw, kundi sa patuloy na paggalaw kahit maliit lang ang progreso. May mga araw na mabagal ang takbo pero hindi ito nagiging dahilan upang tuluyang tumigil. Mas mahalaga ang tuloy-tuloy na aksyon kaysa sa biglaang sipag na hindi rin naman nagtatagal. Sa pagdaan ng panahon, ang maliliit na hakbang ay nagiging malaking resulta na hindi inaasahan. Dito nabubuo ang tunay na lakas ng isang taong determinado sa kanyang layunin. May kakayahang tanggapin ang pagkakamali bilang bahagi ng proseso at hindi bilang katapusan ng laban. Ang bawat pagkakamali ay ginagawang aral upang mas maging maingat at mas mahusay sa susunod na hakbang. Hindi hinahayaan na sirain ng kabiguan ang kumpiyansa sa sarili. Sa halip, ginagamit ito bilang motibasyon upang mas pagbutihin ang ginagawa. Sa ganitong mindset, mas nagiging matibay ang loob sa pagharap sa mga hamon. Hindi rin basta-basta naapektuhan ng opinyon ng ibang tao na madalas humihila pababa sa mga nagsisimula pa lamang. Mas pinapakinggan ang sariling layunin kaysa sa ingay ng paligid na walang ambag sa pag-unlad. May malinaw na dahilan kung bakit patuloy na lumalaban kahit mahirap ang sitwasyon. Ang focus ay nasa sariling progreso at hindi sa paghahambing sa iba. Sa ganitong paraan, mas napapanatili ang direksyon at momentum. Habang tumatagal, ang consistency ang nagiging dahilan kung bakit mas malaki ang naabot kumpara sa mga sumuko sa kalagitnaan. Unti-unting nabubuo ang resulta na dati ay tila imposible sa paningin ng iba. Ang mahabang pasensya at tuloy-tuloy na pagkilos ay nagbubunga ng matibay na tagumpay. Hindi man ito mabilis, siguradong hindi rin ito madaling mawala. Ganito kumikilos ang mga taong tahimik, pero tuloy-tuloy na umaangat sa buhay. Ika-10 diskarte. Pagiging mapagpakumbaba at marunong humawak ng tagumpay. May mga taong patuloy na umaangat dahil marunong silang manatiling grounded kahit unti-unti na nilang nararating ang kanilang mga pangarap sa buhay. Hindi nila hinahayaan na umakyat sa ulo ang tagumpay, kaya nananatili silang maingat sa bawat desisyon na kanilang ginagawa.
Sa halip na magyabang o magpakitang gilas, mas pinipili nilang manahimik at ipagpatuloy ang kanilang nasimulan. Ang ganitong ugali ay nagiging dahilan kung bakit mas tumatagal ang kanilang pag-unlad at hindi madaling bumagsak. Sa ganitong paraan, napapanatili ang respeto ng ibang tao at ang sariling disiplina. May kakayahang tanggapin na hindi pa tapos ang laban kahit may mga naabot na sa buhay at marami pang pwedeng matutunan. Hindi nagiging kampante dahil alam na ang mundo ng pera at negosyo ay laging nagbabago at puno ng bagong hamon. Mas pinipili ang patuloy na pag-improve kaysa sa pagiging kontento sa kasalukuyang estado. Ang bawat tagumpay ay tinitingnan bilang hakbang lamang at hindi bilang huling destinasyon. Dahil dito, nananatiling bukas ang isipan sa mas maraming oportunidad. Marunong ding magbigay pabalik sa iba lalo na sa mga taong naging bahagi ng kanilang pag-angat sa buhay. Hindi nakakalimot sa pinanggalingan, kaya mas nagiging makabuluhan ang kanilang tagumpay. Ang pagtulong sa kapwa ay nagiging inspirasyon upang lalo pang magsumikap at magpatuloy. Sa ganitong paraan, nabubuo ang mas malalim na kahulugan ng pag-asenso na hindi lang para sa sarili. Nagiging mas fulfilling ang bawat naabot dahil may naitutulong sa iba. May kakayahang humawak ng pera at oportunidad ng may disiplina kahit mas lumalaki na ang kanilang kinikita. Hindi bumabalik sa maling gawi tulad ng labis na paggastos o padalos-dalos na desisyon. Mas pinapahalagahan ang pangmatagalang seguridad kaysa sa pansamantalang kasiyahan. Ang bawat galaw ay nakaayon pa rin sa kanilang mga layunin kahit nasa mas mataas na antas na. Sa ganitong paraan, napapanatili ang direksyon kahit may tagumpay na. Habang tumatagal, ang pagiging mapagpakumbaba ang nagiging susi upang mas tumagal ang kanilang pag-angat at mas lumawak ang oportunidad. Nagiging bukas ang pinto sa mas maraming koneksyon dahil sa magandang ugali at reputasyon. Hindi nagiging hadlang ang ego sa pagkatuto at pakikipag-ugnayan sa iba. Ang tahimik na paghawak ng tagumpay ay nagiging sandata upang lalo pang umunlad. Ganito kumikilos ang mga taong tunay na umasenso nang hindi nawawala ang kanilang pagkatao. Kung napansin mo, hindi aksidente ang pag-asenso ng mga taong tahimik lang pero tuloy-tuloy ang pag-angat sa buhay kahit hindi sila lantad sa mata ng karamihan. May sistema sa likod ng kanilang bawat galaw na binubuo ng disiplina, tamang pag-iisip at matiyagang pagkilos araw-araw kahit walang nakakakita. Habang ang iba ay naghahanap ng mabilisang resulta, mas pinipili nilang mag-focus sa pangmatagalang proseso na siguradong magbubunga. Ang mga diskarteng ito ay hindi lihim para sa iilan lamang dahil kayang gawin ng kahit sino na handang magsimula at magbago. Nasa kamay mo kung paano mo gagamitin ang mga natutunan upang baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Hindi kailangang maging perpekto para magsimula dahil ang mahalaga ay ang unang hakbang na magdadala sa mas maayos na kinabukasan. May mga araw na mahirap at puno ng pagsubok, pero ang bawat maliit na galaw ay may ambag sa mas malaking resulta sa paglipas ng panahon. Ang tunay na laban ay hindi laban sa ibang tao, kundi laban sa sariling limitasyon at pagdududa. Kapag nagtuloy-tuloy ang tamang diskarte, darating ang panahon na mapapansin mo na lang ang malaking pagbabago sa iyong buhay. Dito nagsisimula ang kwento ng pag-asenso na hindi nakabase sa swerte kundi sa tamang desisyon at aksyon. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Maraming tao ang naghahanap ng sagot kung paano umasenso, pero iilan lamang ang tunay na kumikilos para makamit ito. Ang kaibahan ay hindi nasa dami ng alam, kundi sa lakas ng loob na isabuhay ang bawat aral araw-araw. Kung magsisimula ka ngayon, mas maaga mong mararating ang mga bagay na dati ay pangarap lamang. Ang bawat segundo ay mahalaga, kaya ang aksyon na gagawin mo ngayon ang magdidikta ng iyong bukas. Simulan mo na ang pagbabago at hayaang ang resulta ang magsalita para sa iyo sa tamang panahon.